start from welcome avenue. Welcome Rotonda. Dinanan yung unang kanlaon. Street. Sentry. Medyo nakakabigla po itong balita na yung isang dating undersecretary ng DPWH, very crucial yung kanyang posisyon na hinawakan, and very crucial dito po sa ginagawang investigasyon padating po sa flood control scam or scandal. Inatagpo po patay dyan po sa may Benguet. Marami po spekulasyon patungkol po rin sa naging dahilan ng pagkamatay nitong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Diba? Talagang gumagana po yung spekulasyon ng maraming tao. Pero definitely, her death raises a lot of questions, especially in the context of seeking accountability and making sure that the big fish, specifically, would go to jail because of the flood control scandal. So I'd like to welcome to our program again para pag-usapan po itong issue na ito. Yan, naka-cellphone na ako. Attorney Barry Gutierrez, magandang gabi. Good evening, Sir Christian, at good evening sa ating mga factnatics. Sir ka na naman dyan no? Oo. Pucha, Medyo nakabiyahe kayo lahat Mukhang si Sec Edo nakabiyahe din Ako lang yata naiwan sa Pilipinas Ano mo yung Sec Edo, hindi ko nakakagilap lately no? Mukhang alam mo naman yun napakadami pinagkakabalahan nun Maski yung aking partner sa Insider, si Sec Edwin, nakabiyahe din Ako lang yata naiwan dito. Oo, nasa Japan. Sa social media nun nasa Japan niya yun. Nasa Japan. Okay. Sige boss, ito pag-usapan natin napakaseryoso nito topic na ito, yung pagkamatay ni Catalina Cabral. Definitely nakakagulat ito, no? Pero how should the government, how should the agencies involved in the investigation approach this particular incident? Unang-una, di ba, ang hirap pag-usapan Dahil normally, pag may namatay, binibigyan natin ng espasyo yung pamilya, yung mga mahal sa buhay. Pero gaya nga ng binanggit mo, si former Undersecretary Cabral, napaka-central figure niya dito sa buong usapin ng corruption sa flood control. Naturo siya ni Yusek Bernardo bilang linchpin, di ba, sentro ng corruption mula pa nung nakaraang administrasyon kay Secretary Mark Villar sa ilalim ni Pangulong Duterte hanggang dito sa panahon na ni Pangulong Marcos. So, ako, yung pumutok ng mga reactions online over, since lumabas itong balitang ito kagabi, di ba? Ako dapat senyalis yun sa pamahalaan na kailangan nilang gawan ng mabilis, malalim at credible na investigasyon itong pangyayaring ito. Kung ang initial na lumalabas ay posible suicide, kung pagkapatayan natin yung testimonya ng kanyang driver, sige, pero ang punto, hindi pwedeng iwan natin agad Ang dami kasing mga posibilidad na lumilita ito. Yung possibility na foul play. Yung possibility na hindi ito homicide ito at hindi suicide. Kailangan ma-eliminate yun sa lalong madaling panahon. Lalo na ngayon yung implikasyon na ngayon wala na siya sa eksena. Yung testimonya niya na maaring maging napaka-crucial sa mga kasong posibleng i-file
dun sa mga taong nasangkot dito sa flood control scandal, ano yun, wala na eh. Diba? So, ang lakas ng tama nito sa anumang kasong pwedeng i-build up sa mga taong iyon, unless may mga lilitaw na mga ibang testigo o may marirecover pang simpleng electronic evidence kung meron siyang telepono o mga records, etc. Mga gadgets. But definitely, yung kawalan ng isang tao na tinuro na ng iba bilang central figure dito, malaking epekto sa kaso at dahil doon, kailangan talaga nating matiyak. Siguradong ano tayo at lalong madaling panahon kung ano ba talaga ang nangyari kasi may implikasyon to dun sa credibility ng buong anti-corruption effort lalo na kung yung speculations na ito ay deliberate at hindi ito suicide ang patuloy na iikot sa kasalukuyang konteksto natin. Nga, Attorney Barry, no, na yung issue ng parang dapat talaga mas magkaroon ng sense of urgency yung mga nag-iimbestiga. Kasi kung pinag-uusapan natin dito yung nabanggit mong term, no, linchpin, central figure dito sa investigation, na wala. And kung mas mabilis pa investigasyon, baka mas nakakuha ng kanyang testimonya, mas nakakalap na ebidensya galing sa kanya. So, pero let's hope na hindi ito yung katapusan nito. No? Although, I think you and I would agree na malaking dagok ito sa investigasyon. Kahit anong sabihin natin, kahit sa anggulo tignan, di ba? Can't live without this portable welder. 3-kilogram lightweight power, ultra-safe plus energy efficient. Rugged performance, continuous operation with perfect welds. I bought mine on Lazada. Now it's the lowest price online. Only 48 hours. Don't miss out. Order now. Huwag ka nang magsuot ng mababang kalidad na reading glasses. Ito ang uri ng salamin na pwedeng gamitin sa malapitan at malayuan, perpekto para sa pagmamaneho o paglalakad. Ang smart reading glasses na ito ay may photochromic lens na kusang nagpapalit ng kulay sa loob lamang ng 3 segundo kapag nasa araw. Ang panloob na bahagi ay malinaw at gawa sa high quality na material, makintab, matibay at moderno. Angkop ito sa lahat ng hugis ng mukha. Maaari mo itong gamitin para magbasa o magmaneho, malapit man o malayo. Ang ultralight transparent material ay may proteksyon laban sa blue light, kaya hindi ka makakaramdam ng pagkapagod sa mata kahit matagal kang gumagamit ng cellphone. Angkop ito para sa parehong lalaki at babae, nagbibigay ng mas batang hitsura habang suot. Kung umorder ka ngayon, makakatanggap ka ng libreng case at panlinis ng salamin. May 50% diskwento at libreng shipping. Kaya wag nang palampasin, umorder na ngayon. Kasi, yun nga walang makakatalo doon sa mismong siya ang makakapagbigay ng testimonya. Lalo na kung ang pagbabatayan natin yung sinabi ni Yusek Bernardo dati na siya tinuturo. Diba? Sabi pa nga ni Senator Ping Lacson before, diba? Siya yung lumapit kay Senate President Tito Soto. Nag-aalok na kung kailangan nyo ng insertion na kaya kong lakarin. So, yung tao na, kung totoo yun, yung tao na ang papel ay direktang makipag-usap dun sa mga principals na politiko at nag-aalok ng ganun, lumalabas. Napaka-central ng kanyang papel dito. Makapangyarihan siya at bukod dyan, kung siya talaga yung direkta nakikipag-usap, kaya niya magbigay ng direct testimony kung sino yung mga nakausap niya at sino talaga yung mga politiko na involved. So yung kawalan niya, talagang ang laki ng impact niyan dun sa kaso. Sige, pag-usapan natin, no? yung pagkamatay niya mismo, that raises a lot of questions. Sabay, nabanggit mo ka na, Attorney Barry, kung pagbabatayan natin yung account nitong kanyang driver, pwede nga ang isang reasonable conclusion was this was an act of self-harm, suicide. Okay? Pero yeah, that in itself, maraming questions. Di ba, kunwari, ikaw yung driver, bakit mo naman iiwan sa ganung kadilim na lugar, bangin, sa Cannon Road, yung amo mo? Kahit pa sabihin niya, di ba? Ikaw mismo magdududa ka, any reasonable person would have that doubt. And number 2, yung konteksto rito, given what she supposedly knew about this scandal, logically, maraming gusto magpatahimik sa kanya.
maraming gustong mawala siya sa equation, di ba? Oo, ako, nung lumabas yung kwento nung driver, ako yun yung unang tanong na pumasok sa isip ko Bakit ka mapapayag na iiwan doon? Tsaka nung driver, hindi naman ordinary. Di ba? Ikaw mismo magdududa ka, and a reasonable person would have that doubt. And number two, yung konteksto rito, given what she supposedly knew about this scandal, logically, maraming gusto magpatahimik sa kanya. Maraming gustong mawala siya sa equation, hindi ba? Oo, ako, nung lumabas yung kwento nung driver, ako yun yung unang tanong na pumasok sa isip ko Bakit ka mapapayag na iiwan doon? Tsaka alas 8 ng umaga. Iiwan mo doon, tapos babalikan mo hapon na. Di ba sa kwento niya, gano'n di ba? Alas 3 na ng hapon, nung binalikan niya, andun niya nakita. So, Hindi raw niya nakita doon sa lugar, tapos binalikan pa niya. Pero anong gagawin niya para magpaiwan? Di mo coffee shop yun, di ba? doon, tsaka alas 8 ng umaga. Iiwan mo doon, tapos babalikan. Tingin mo sa akin ikaw. Mga ito para sa nila. Tingnan mo, hapon na. Di ba sa kwento niya, gano'n di ba? Alas 3 na ng hapon, nung binalikan niya, andun niya nakita. So, Hindi raw niya nakita doon sa lugar, tapos binalikan pa niya. Pero anong gagawin niya para magpaiwan? Di mo coffee shop yun, di ba? exactly. Ano yun una, side of the road. Pero hindi naman ordinaryong kalsada yan sa loob ng isang syudad na may mga sidewalk, may mga pwedeng pagtambayan. Ito gilid ng bundok na may bangin In fact, meron ako nabasang report na highly accident prone nga daw yung particular na bahagi ng Quezon Road na yon. So, yung spot na yun. Oo. So, di ba parang hindi normal o hindi ordinaryo yung magpapababa ang isang tao doon at magpapaiwan. Kasi, naintindihan ko pa halimbawa, I don't know, for some reason, meron siyang imimik doon o magmumuni-muni siya. Pero hindi mo papaalisin yung sakyan mo. Kasi, ano gawin niya? Mag-plug down siya ng bus. Paano ko uwi? Paano kang uuwi? Diba? So, lahat yun madami yung mga tanong regarding, at meron pa ako nakita kanina, hindi ko alam kung nakita mo na to, may umiikot sa social media ngayon na interview niya from before, sa Billionaire yata lumabas, na parang sinasabi niya na meron siyang fear of heights. So, di ba? Si Jose Cabral. Oo, si Jose Cabral. So, hindi ba parang isa pang question yun ngayon, kung talagang self-harm ito, bakit ang pipiliin niyang paraan? Yung pang bakit meron siyang takot. Talaga may phobia siya dun sa ganung klaseng sitwasyon, di ba? Yung mataas na lugar. So, ang dami talagang questions. At sa akin, habang hindi nagkakaroon ng mabilis at credible na investigasyon, hindi mo maiiwasan na mag-speculate ng mga tao. Kakalat ang puno ng mga kwento, kakalat ang puno ng mga conspiracy theories. At lahat yun, makakapag-undermine nitong kasalukuyang investigasyon. Kasi nga, even yung central role niya at yung importanteng papilsana niya bilang isang key witness dito, hindi mo talaga maiiwasan yung yung ganong spekulasyon na baka sadyang inalis siya doon sa usapan para nga mayroong mga maprotektahang mga tao na posibleng maturo niya o posibleng niyang ma-implicate through testimony. Pero yun nga normally ang hirap, di ba, hindi na natin gagawin to, namatay na yung tao dati, pero sobra talagang unsurprising nung turn of events. Sobrang importante sana nung kanyang papel na ginagawa, kaya hindi mo may iwasan itong ganitong klaseng usapan.
blessing for those with tired feet. Dreamy Sleep's new men's massage slippers offer instant comfort. Precise massage particles on the soles deliver targeted pressure. At Lasmall, you can find brand name products at the lowest prices online. Hurry and grab yours now. Alam ko. 3 days niya. Tama mali.